Si ang tumatayong direktor ng NBI, si Ginoong Lito Magno. Magandang hapon po. Good afternoon, Magandang Attorney. hapon po. Magandang hapon, Miss Maan at Sandro Sandro. po. Magandang Opo. hapon po sa inyong tagapakinig at tagapanood. Sige, go partner, do the honors. Oo, ano bang late? Teka, ang nakuha tama ba sir ng NBI ay isa na sangkot sa flood control projects anomalies. May iba pa ba tayong, kasi yung iba nasa labasan ng bansa, Attorney. So ano pong latest? Yun nga po, may nakuha po tayo na isang involved dito sa flood control anomalies, no? Sa kasong malversation at public corruption sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Sandigan Bayan. Yan po ay si Engineer Abagon. Oo, siya ay isinailalim na no sa proceeding no yung sa pag-aresto. Kumusta yung demeanor ni Abagon, Attorney? Siya ba'y inaresto o kusang nagpakustodiya sa NBI? Siya po ay inaresto ng ating mga sama sa NBI sa isang bahay dyan sa may Sikatuna village sa Quezon City. Kapitbahay lang Dahil natin. nung iserve po natin yung mga warrant of arrest sa kanilang mga known addresses, no? Halimbawa, itong si Engineer Abago na kung saan ang listed address niya ay sa Cavite, ay wala pong tayong dinatnan doon. So, nakakuha po tayo ng mga impormasyon kung nasaan siya at yun nga po, natunto natin na siya doon sa Sikatuna Village. Yun ba ay listed din na property niya o meron siya talagang nagtago siya sa ano ba to? Kaanak or kaibigan? Siguro po may sinasabi niya na may plano siyang sumurrender pero the fact states na naunahan po natin sa pag-aresto sa kanya, no? Sa isang bahay na sinasabi niya rin ay nangungupahan lang daw po siya. Yun nga po, parang may tinitignan din na anggulo po ba itong NBI kung sino yung may-ari nung bahay na yon, yung ownership nung bahay na yon? Chine-check po natin yan dahil according to him mismo, ang sinasabi niya ang may-ari ng bahay ay isang vice mayor sa Bansud, Oriental Mindoro. So hindi sa kanya at ang So tanong, parang kinanlong siya? bakit siya nandun? Oo. Siguro nga po, kayo na rin yung nagbanggit kanina, baka may naiisip siyang pag-iwas o pagtatago kung sakaling i-arrest o ihain sa kanya ang mandamiento de arresto. Sir, itong si Zaldico, if I'm not mistaken, ay nasa blue list na, no? At si dating presidential spokesperson na Harry Roque ay nasa red notice na. Explain na lang po sa ating mga nakikinig at Yung mga nanonood. kulay. Ano ba yung difference? Oo, yung mga color na yan, Attorney Magno. Ang blue notice po, ito po yung parang pakikipag-ugnayan sa ating mga kaalyadong bansa kung saan halimbawang makita nila ang isang nasa blue notice ay obligasyon po nila na impormahan ang requesting state katulad po natin sa Pilipinas. Kung nasa blue notice po natin si former Congressman Saldico at siya ay nakita sa isang member state ay obligasyon nila na ipaalam sa atin. Ang red notice naman po ay nagbibigay kapangyarihan sa isang member state din na arestuhin at hulihin sa pamamagitan po ng red notice at ibalik sa jurisdiction ng requesting state. Katulad sa atin, sa Pilipinas po. Oo. Eto, Attorney Magno, sabi nga ni Roque, dati siyang presidential spokesperson, di ba? Na mukhang hindi raw uubra sa kanya yung Interpol red notice dahil meron siyang pending Na asylum. request, Request. petition for asylum sa the Netherlands din, no? Tama ba? So parang habang pending daw yun, ay hindi raw pwede siyang maaresto. Tama ba yan, Attorney Magno? Siguro po dahil yung red notice niya ay existing naman po at nakikita rin po siya sa mga social media at ano, pero ang pagkakaalam ko ang Netherlands din po ay
wala po tayong extradition treaty po ata. Kung hindi po ako nagkakamali, ano po? Pero At tsaka medyo yun lang nga po, meron din siyang pending petition for asylum. na medyo matagal na nga rin na hindi inaaktuhan. Oo. So, kumbaga, ay isa sa alang-alang yon ng NBI o ng Interpol kahit ni-request natin yung kanyang petition for asylum, attorney? Yun, may proseso din po kasi na sinusunod dyan, no? Pero yun nga po, i-check ko. Pero ang pagkakaalam ko, ang Netherlands po ay wala po atang extradition. I-check ko po, Oo. Pero sir, pwede bang pumunta na lang doon yung NBI tapos arrest? Kasi alam naman, tukoy naman na yung yung lugar kung nasan siya. Hindi po ba pwedeng gano'n? Wala ho tayong jurisdiction doon Kaya nga po makikipag-ugnayan po tayo usually sa mga Interpol partners natin para sila po ang kung sila ang may jurisdiction, sila po ang kukuha at i-deliver po sa atin o isusurrender sa atin. Oo. Ito naman sa kaso ni Zaldico, ay ano na po ang latest kung nakipag-ugnayan na rin po tayo sa Interpol, attorney? So, nabanggit nyo nga po na may blue notice na siya. So, ipipetition na po siguro yung pagkaka-include niya sa red notice. At tuloy-tuloy pa rin po yung proseso na makansila ang kanyang passport. Pero halimbawa lang na parang hindi pa rin siya kasi may chismis kasi na may isa pa raw passport. Oo, hindi ko alam ibang pangalan na ba 'yun? Kung kitang-kita naman yung mukha niya, sikat na sikat siya, all over the news, kahit naman sa buong mundo siguro, hindi siya makapagtago at magamit yung passport na yun. At saka mayroon pang isa pang chismis. Malapit-lapit lang daw, Attorney Magno. Tama Parang ba? 3 oras lang daw yung layo. 3 oras ay ano ba yan? Malabong Singapore. 3 hours yun Ano ba? Ano ba yung mga 3 hours? Ang binabanggit naman po doon sa baka sakaling siya ay may ibang passport, no? So, ang ibig lang sabihin po ng baka po siya ay merong isang citizenship maliban sa pagiging Pilipino. Kasi may mga iba pong bansa na inaalaw naman po yung dual citizenship. Katulad po dito sa atin, di ho ba, inaalaw natin yung dual citizenship minsan, no? So, anong citizenship So, may yun? mga ibang bansa Attorney? din na pwede kang kumuha ng citizenship nila. So kung makansila yung passport, meron pa siyang isang magagamit. At kung ibang yon, passport yun ng ibang bansa, hindi pwedeng gupitin na lang yun, di ba? At saka Tama ba? ipapaalam pa rin. Magamit ba yun? Magagamit ba yun, Oo. attorney, para mag-stay siya sa ano na yun? Kung may pending siyang kaso sa talagang bansa niya, Oo. kung dual citizen siya, attorney. Pwede po kasi kung halimbawang kinansila ang passport niya, halimbawa yung Filipino passport niya, ang isang epekto ho nun ay nagiging illegal alien ka sa isang banyagang bansa. So since meron siyang ibang citizenship kung sakasakali, hindi pa rin ho siya makukonsider na illegal alien dahil may isa pa siyang citizenship at yun ay kung nandun siya sa mismong lugar na yon o kaya man sa ibang bansa din na kinikilala din yung pagiging citizenship niya Oo, sa so, isang bansa maliban sa Pilipinas. so pwedeng magpatagal ito sa proseso, attorney, kasi halimbawa, kung may extradition treaty, paano yon? Or ipapaalam Iba pa rin. naman po Oo. yung iba naman po yung extradition. Yung extradition naman po ay kahit ano naman po yung citizenship niya, it will not matter kasi kasama siya doon sa red notice and as such, yung may kaso siya, halimbawa dito sa Pilipinas, ay yung member state, katulad na nasabi ko kanina, ay obligasyon na siya ay pwedeng hulihin at surrender sa otoridad ng Pilipinas. Pero ito ba'y, attorney, wala ba nagbibigay na mensahe na or surrender feeler itong si at the right time? Oo, na surrender din po ako pero ito po siguro may inaayos lang. Walang gano'ng nagpaparating ng mensahe sa inyo ng surrender feeler ni Zaldi. Kung hindi po ako nagkakamali, nabanggit din po niya sa isang interview ata ng kanyang abogado, kung hindi po ako nagkakamali, o kaya mismo doon sa video na handa niyang harapin ang mga kaso niya
sa tamang panahon. Mhm. At ang sabi naman po din ng abogado niya na pinangangambahan lang ni former Congressman Saldico ang kanyang buhay. Mhm. O kaya't ayaw niyang bumalik dito sa Pilipinas. Mhm. Kung sakali, oo. sige. Pero yung kung ano man yung gamit niyang passport, ipapaalam pa rin sa atin nung bansa kung nasaan siya. Hindi ko po masyadong masiguro kung may obligasyon na ganun po ang na kailangan ipaalam. Mm-mm. Pero yun nga, makabalik lang siya ng bansa kung sakaling magpakustudiya sa NBI, sinasabi niya na may tangka daw sa kanyang buhay o nanganganib. Ano pong may preparasyon ba ang NBI doon, Attorney Magno? Handa naman po tayo bilang ahensya ng gobyerno na proteksyonan siya at siguraduhin ligtas ang kanyang buhay, no? Ano po kasi kung matatandaan niyo, marami na rin po naman na mga ganyan din na kaso, sitwasyon na in-extradite, no? Dahil una, sabi din nila nagtago sila dahil hindi safe ang kanilang buhay dito. Pero as it turned out, ito naman pong mga naunang sitwasyon hanggang ngayon ay buhay pa naman ho. Oo. Alright. Tama, alright. Sige Oh. po, marami pong salamat. Yan po ang officer in charge, ang direktor po ng National Bureau of Investigation, si Attorney Lito Magno. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat.